Hi guys, for today's video, gagawa naman tayo ngayon ng meriendang sikat na sikat at meriendang napakasarap. Gagawa tayo ng inutak. Ang gagawin natin dito una, syempre lalagyan ko muna na papahiran muna natin ng butter itong ating molder. Pwede rin cooking oil or pwede rin margarine, basta mapahiran lang syempre para hindi dumikit mamaya. So anyway, meron tayo ditong 4 cups glutinous rice. Pagkatapos, lalagyan natin ng 2 cups white sugar. 1 teaspoon salt. Pagkatapos, haluin natin. And then, lalagyan na natin ng 5 cups coconut milk. Ito yung pangalawang piga ng nyog. Haluin lang natin maigi hanggang sa ma-dissolve lahat yung yung glutinous rice. Tapos, lalagyan na natin yung 4 cups kakang gata. Ito yung ito yung unang pinagpigaan ng nyog. So, 4 cups yung lalagay natin. At pagkatapos, lalagyan na natin siya ng 2 cups evaporated milk. Syempre, yung milk ko dito ay Jersey. Not sponsored, pero masarap po talaga kasi si Jersey. Tapos, lalagyan natin ng 1 teaspoon vanilla. Haluin natin ulit ng maigi. Syempre, kailangan talaga masigurado nating well mixed tong ating ginagawa. So, meron ako ditong 1 cup of water. Tapos, lalagyan ko to ng 3 spoonful of powdered milk. So anyway, yung powdered milk guys na ginagamit ko dito is Birch Tree. It's everybody's milk, no? Not sponsored, kaya lang kasi ito yung talaga ginagamit naming milk dito sa bahay. So anyway, ang total of liquid dito is 12 cups lahat-lahat. Nalagay na natin lahat yung ating ingredients. Pagkatapos, syempre, kailangan well combine, no? Kailangan talaga nahalo natin na maigi. Syempre, para walang buo-buo. Tapos, syempre, lulutuin natin to sa medium heat lang. Tapos, ang gagawin natin dito, continuous na yan yung halo natin, no? Talagang hindi mo siya lulubayan ng halo. Kasi, ang mangyayari, pag pinabayaan mo lang, pwedeng masunog yung ilalim niya. Kaya kailangan talaga continuous yung paghahalo natin. Kahit dahan-dahan lang. Alam niyo naman talaga pag usapang kakanin, no? Pag nagluluto ng kakanin, ito yung medyo matrabaho kahit anong kakanin talaga na lulutuin. Ito yung matrabaho yung paghahalo na, no? Habang niluluto mo yung kakanin mo, ito yung pinakamatagal sa proseso talaga yung paghahalo. Kaya talaga kailangan matyaga ka dito. Kaya alam nyo ba, yung mga sapin-sapin, yung mga kakanin, talagang medyo mahal pag bibilihin mo. Kasi nga, syempre, yung matrabaho siya talagang gawin. Habang hinahalo mo yan, mapapansin mo yan, namumuo na ng paunti-unti. Huwag kang matatakot pag ganyan yung nakikita mo kasi normal lang yan. Talagang ganyan yung itsura niya, ganyan yung first stage niya na makikita mo, no, yung namumuo na siya. So, ang gagawin mo lang naman dyan talaga, huwag mong lulubayan ng halo kasi lalo na dyan, pwede nang masunog yung pinakailalim niya, kaya kailangan talaga haluin mo ng haluin. Parang wala rin pinagkaiba to sa sa proseso ng maha blanca, ng mga sapin-sapin, no? So, ang nagkakaiba lang kasi dito, syempre yung sa maha, iba naman yung yung ingredients. Pero yung paghahalo, halos ganyan lang din. At habang ginagawa natin to, syempre magte-thank you muna ako sa inyong lahat, no? As always, maraming salamat po sa matyagang nanonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Eto na, kung nakikita nyo, di ba, alam mo yung unti-unti nang bumibigat, unti-unti nang mahirap haluin, no? Masyado nang nagiging malagkit. Syempre, hahaluin pa rin natin ang hahaluin yan hanggang sa maging smooth na yung ating inutak. Ito na yung yung pinakamahirap na stage kasi masyado nang malapot, masyado nang, syempre, mahirap nang haluin. Kaya, ang kailangan mo talaga nito, malakas yung braso mo maghalo. Tapos, syempre, huwag mo lulubayan pa rin ng halo. Kasi nga, baka masunog yung ilalim, sayang naman. Kaya kailangan talaga, halo lang ng halo hanggang sa maging smooth na yung ating inutak. Habang hinahalo natin to, meron tayong konting trivia. Saan nga ba galing or saan nag-originate yung yung inutak? Yung inutak originated yan sa Pateros. Doon yan nagsimula, doon yan kilalang kilala. Konti na lang, napapansin nyo na ba malapit na tayong matapos? Konting-konti na lang ng halo hanggang syempre ngayon sinasabi ko sa inyo, yung palatandaan lang naman ito na magiging ready na yung inutak natin. Pag nakita nyo ng
smooth na yung ano, yung ating glutinous, yung wala ng buo-buo talaga. Yun talaga yung sasabihin mong ready na yung ano, yung ating inutak. Kaya nagpalit na ako ng ano, ng rubber spoon para syempre para hindi dumidikit, para nas madaling ano na, madaling ipanghalo kasi nga ano na masyado ng malapot. Parang ano to parang yung itsura ng paste. Kung mapapansin mo, ganito yung itsura nung paste, yung pandikit. Eto na sa wakas, no, sa ating pagtsatsaga, eto na yung ating inutak, no, ano na siya, ready na. So, ang gagawin ko lang dito, bali, hahatiin ko sa dalawang part kasi yung isang part, gagawin nating vanilla flavor and then yung kahati naman is gagawin naman nating ube flavor. Hindi ko na inalis dito sa kawali, so nilagyan ko na lang to ng 2 tablespoon ube powder. Haluin lang natin maigi. Anyway, mabilis lang naman mahalo, hindi siya mahirap haluin kasi ngayong inutak natin, ano siya talaga yung hindi siya matigas. So, kasi kailangan talaga pag inutak, ganito yung pinaka-texture niya. Tignan niyo yung itsura, smooth na smooth talaga, no? Walang buo-buo. Kasi kailangan talaga niyan, guys. Wala talagang matitirang buo-buo, no? So, anyway, pagkatapos nito, eto, isasali na natin sa llanera. Syempre, yung inuna ko, yung ano, yung ube flavor. Yan, lalagyan na natin tong llanera. Pagkatapos, taktak lang natin maigi para siguradong ano, para siguradong siksik, para siguradong walang hangin sa loob. Pagkatapos natin mailagay lahat yung ano, yung ube flavor. Ito naman, lalagyan naman natin ng yung kulay white, yung pinaka vanilla flavor naman. Alam niyo dapat ito actually guys, ano, wag pupunuin. Nagkamali lang ako kasi pinuno ko kasi ang gusto ko sanang mangyari, magkasya na lahat itong mixture ko sa llanera para wala nang sobra, kaya ginawa ko pinuno ko, pero dapat nga hindi talaga kailangan puno kasi maglalagay pa tayo ng ano niya sa ibabaw ng pinaka toppings niya. Eto na, gagawa tayo ng pang toppings. Gagawin natin is 1 cup of kakang gata and then lalagyan natin ng 1 scoop of powdered milk and then lalagyan ko ng 2 tablespoon sugar. So, hahaluin lang natin yan. Hindi na kailangan ng matamis kasi yung kakang gata, manamis-namis na yan Kaya, hindi na natin kailangan ng sobrang tamis. So, anyway, eto na. Ilalagay natin dito sa pinakaibabaw ng ating inutak. Ito yung sinasabi ko kanina kasi nga, di ba, napuno ko kasi dapat talaga hindi puno para mas malaki yung space sana ng paglalagyan natin ng pinaka toppings natin. So anyway kasi nandiyan na yan. So pwede na rin yan. So yan, lalagyan din natin lahat lang yan. Tatapusin lang natin to guys lahat. Habang ginagawa ko to, na preheat ko na rin naman yung oven kasi isasalang pa natin to sa oven para maluto yung pinaka toppings ng ating inutak. At pwede to isinet ko sa 130 degrees Celsius and hanggang sa ano lang, check nyo lang kung nagano na medyo na burn na ng konti, ganito na itsura, pwede na yun. Siguro mga 10 minutes, okay na yan. Pwede rin gamitan to guys ng torch. Kung wala kang oven, i-torch mo lang tapos pag ganito na yung itsura, okay na yan. Yung parang medyo na burn na yung pinakaibabaw. Kaya tinawag na inutak yan. Tignan nyo guys, 'di ba? Parang umaalog-alog, masyadong malambot. Kaya siya tinawag na inutak at saka yung itsura niya parang utak nga daw, no? So, ganito yung itsura niya, yung napakalambot. Yung pag kinain mo to, it melts on your mouth. Sa bibig mo pa lang, matutunaw na. Talaga namang garantisado po, masarap po talaga, hindi sobrang tamis, saktong-sakto lang yung lasa. Lalo na tapos ilalagay mo pa sa rep, then lalagyan mo ng cheese, talaga pong masarap po. I-try nyo na. So there you have it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.